Hi guys! Hi guys! Welcome to our thoughts! So meron tayong letter sender ulit ngayon. Okay. Sabi niya, hello boss, pwede makahingi ng advice. May karelasyon kasi ako, mag 4 months na kami. Pero ever since naging kami, ako na palagi yung umiintindi at nag-a-adjust. Halos, nung una, okay pa naman siya. Pero nung nitong 3 months na kami, may mga pagbabago na talaga sa kanya. Madami ng bawal, ayaw niya na masyado ako matanong, ayaw niya nang sinasabi ko na mag-update siya palagi sa akin. Nasasakal na daw siya sa ganun. Dapat daw wala ng questions, ganun. Chill lang daw ako dapat. Hindi ba parang normal naman yun sa magkakarelasyon? So yun yung tanong niya. Tapos eto pa, mula nung naging kami, nagsusupport ako palagi sa kanya. Sa pera, gamit niya sa toiletries. Support pa ako sa bisyo niya. Malakas daw kasi manigarilyo yun. Ikaw ba, syempre, pag bago pa lang yung relationship natin, di ba? 3 months, 4 months, di ba nandun pa tayo sa stage ng kilig? Oo. Hindi sila LDR eh. Manila lang daw siya. Tapos parang taga-South yung yung Okay. jowa niya. Ano masasabi mo dun sa 3 months pa lang sila? Marami nang pinagbabawal, ganyan. Parang biglang nagbago lahat. Hindi niya nako-consider yung yung nararamdaman ng partner niya. May mga pagbabawal, depende sa pagbabawal. Pero kung sinasabi mong hindi na kinoconsider yung nararamdaman, yun ang hindi okay. Pero pag sinabi mo na may mga pagbabawal, kung sa ikabubuti naman ng partner, kahit 3 months, kahit 1 month pa lang tayo, at ang ipagbabawal ko naman sa'yo regarding halimbawa sa health mo, sa bisyo mo, sasabihan kita, okay lang yon. Pero kung yung pagbabawal sa'yo is, controlling or manipulation, Oo. tapos pagbabawalan mo na agad, dapat kilalanin mo muna ng gusto, bakit niya yung ginagawa? Bakit Oo. siya ganon, di ba? In-specify niya, bawal magtanong, Date. walang kusang pag-update, mga ganun. Ay, Ano siguro masasabi hindi mo na sa kami ganun? aabot ng 3 months pag ayaw mo palang pahanap eh, di wag kang magjowa. Ganon Oo, talaga. oo. Ayoko nang ganon, ayaw mo i-update. Anong klaseng update ba? Nasa work, tapos hingi ka pa ng hingi ng update, nakakaabala ka nga sa work. Baka mo pwedeng end Wala of nga the work day. eh. Gising mo, ang trabaho mo mag-update. Dito lang ako sa bahay or may pupuntahan lang ako saglit. O kumain ka Bawal na daw ba? magtanong. Sabi Bawal niya, magtanong. yung question mo, Matt. hindi naman natin alam yung the other side ng story, di ba? So for me, red flag na yun sa akin. Nawala agad yung kilig. Parang ako lang for me lang, kung sa akin kasi ginawa yun, hindi ko masasabi na mahal niya talaga ako eh. Oo nga. Parang feeling ko, kaya siya nandito sa buhay ko ngayon, is meron siyang nakukuha sa akin. Oo nga. Feeling ko lang ako sa akin to. Gine-gatekeep If lang sa niya akin, kung ano yung para sa kanya. oo, At yung parang, sa'yo, oo. sa akin pa rin. Pero yung Oo. akin lang. Parang ang dating niya is, pansarili lang. Hindi siya nandun sa punto na, nasa relationship ako. Dalawa Dalawa dapat kami. tayo. Oo. Nandun siya sa, ako lang to. Red flag siya para sa akin. Red flag din sa akin yun. Ang masasabi ko doon is, kailangan niya makipag-communicate. If ever na hindi, kumbaga, syempre, sa lahat naman, hindi mo naman sasabihin na, makipag-iwalay ka na, ganyan. So, kailangan mo siyang kausapin. Habang kinakausap niya, i-ready niya na rin yung sarili niya kasi Oo. 3 months na-establish niya na ganun yung attitude na siguro for me, ready mo na yung sarili mo. Kasi masyadong pambago para Maging ganun siya, no? Siguro hindi Dapat ganun kalalim. nagbibigayan muna kayo sa ilang Oo, dapat nagpapakitang tao pa nga lang siya eh. Charing. Pero walang halong biro. Kung gusto mo na maayos, hindi ko sure kung maayos mo. Charot. Kaya nga, Kasi- mahirap yan. Kasi kung ikaw willing kang ayusin, ang mangyayari diyan kasi ikaw yung palagi nag-a-adjust. Sabi mo nga, 'di ba, napapagod ka na. Kasi alam nyo, guys, pag mahal kayo ng isang tao, magko-compromise kasi yan sa mga sinasabi mo. Makikinig siya sa'yo Tama. para mag-work yung relationship nyo. Oo. Hindi siya magiging one-sided na, Mag-meet kayo ay, ito lang, dumidali. ito yung gusto kong mangyari. Ganyan. Mm-mm. Hindi dapat ganyan. Ikaw dapat ganito ka. Dapat ganyan ka sa akin. Oo. Kung ganun yung partner nyo, mag-isip-isip na kayo, guys. Totoo. Relationship yan eh. So, dapat dalawa kayo. Dalawa kayo mag-a-adjust, dalawa kayo magko-compromise. Pag isa lang yan, mapapagod at mapapagod ka kung sino ka mang nag-a-adjust ka. Ito yung tungkol doon sa sustento, pati bisyo paninigarilyo, yung toiletries, ganyan. Sabi nila, sa yung finances. since wala pa naman daw work, dapat daw yung lesbian yung nagpo-provide. Siya yung femme. Oo. Ang kinocomplain niya, si Les. Oo. Wala lang yun ang asar nung kaibigan niya doon. Pero kung yun ang tapat sa kanya na Les ay maayos, regardless kung jobless, hindi naman magiging ganun yung reaction ng mga kaibigan mo eh. Siguro Oo. na real talk lang nila kasi red flag nga siya. Kita lang nila yung sacrifices mo dyan. Pero again, kung yan, mabait, naalagaan ka ng tama, kahit walang trabaho yan, baka ibuyo ka pa na mag-stick ka dyan. Ano mo yung trabaho kung inaapi ka naman, di ba? Mga ganon. Kung hindi ka naman tinatrato ng tama. Pero depende pa rin yun sa partner. Depende pa rin sa Oo, partner. kung ikaw, kontento ka naman na kaya mo i-provide yung mga pangangailangan Oo sa nga. sarili mo,
matatanggap mo yung ganong partner. Kasi baka sabihin nung iba, ay hindi, sa akin, hindi pwedeng pwede yung walang trabaho. gawa lang ganyan. ng mabuti, Oo, kabutihan. yung mga Kailangan hindi ako lulukoyin, ang kailangan may pera din. Ganyan. Oo. Iba-iba tayo ng preference. Mas kaya mo siguro siyang tanggapin. Oo. Mabuti yung trato niya Saka sa'yo. ng mga friends Siguro mo. lang, hindi ko alam eh. Hindi Pero- mo kita kilala personal eh. Pero kung minimi ng mga friends niya, yung sinabi nila na dapat kasi less lang yung Oo. less talaga yung nagpo-provide. Parang nag-generalize. Ay, hindi naman. Hindi naman tayo laging Pasko araw-araw eh. Oo. Kung Femi magkakaroon ng work, yung less yung mawawala ng work, magdadano na lang kayo sa partnership ninyo sa marriage na babae at lalaki. Hindi naman palaging yung lalaki yung provider. Hindi naman Oo. times na yung tatay, hala, inaalat sa trabaho. Maunawain yung nanay na siya muna Oo. yung nagpo-provide tapos yung isa house husband. Ganon din sana yung mindset natin sa mga less. Hindi porket sila yung masculine. Sila yung tutugain natin na mag-work. Minsan bigyan natin ng consideration yon. So para sa akin mali talaga yun eh. Kung Ang sino lang- yung meron, Oo. siya. Ngayon kung pareho kayong meron, bonus yun. Hindi talaga. Siguro kung preference nila ganun, ay huwag silang magjowa ng walang work. Para wala Make silang sure na sinasabi yung ng mga ganun, Pero alam diba? niyo, hindi tao lang tayo eh. Yung sinasabi niyo na less na provider, darating ang time din naman sa magkakaroon din siya ng challenge sa buhay na mawawalan siya. So, ano gagawin niyo? Iiwan niyo siya, ganon. Kasi hindi na niya kaya makarecover sa work. Pag yung less ang Tapos nag-provide kasi- tapos biglang bumagsak. Kasi ang mindset Oo. mo, dapat kasi yung less, paano ba nagkasakit yung jowa? Ayoko tama. na, hanap na naman ako ng less na dapat sila yung provider. Oo, to wrap it up. Wow. Na, Pwede mo siyang kausapin. kung mahal niya Kung talaga, talaga kausapin mo. Pero kung mas mahal mo yung sarili mo. mas mahal mo yung sarili mo, mag-isip-isip ka na. Para at Kausapin least- niya muna. Try mo kausapin. Tapos pagka nag-compromise siya sa nararamdaman mo, Tama. willing siya mag-adjust, bigyan mo ng chance. Pero pag yung pag-adjust na yun, ay umabot lang ng isang araw na expire na, mag-isip-isip Oo ka nga. na, di ba? Susunod, bawal ka Kasi- na naman magtanong. Mahirap yan eh, pag ganyan na hindi consistent. So, yun. Mat yata yung tinatawag mo kasi tanongin na mat. Bakit mat kasi? Meron ba yung tinatanong 1 plus sa'yo? 1.